Isang linggo matapos ang nangyaring barilan sa loob ng Senado, nagiging malinaw na sa publiko kung ano ang nangyari sa sesyon ng Senado noong Miyerkules, May 20. Tinalakay ito muli. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, dapat maimbestigahan palalo ang pangyayari at wag lang umasa sa mga press conference at interviews para mapagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Nasaktan at naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari, napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Pinakalma naman ni Senator Loren Legarda at Senator Camille Villar si Senator Pia Cayetano matapos ang kanyang naging talumpati. Agad namang nilinaw ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang sinabi. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami. Sa X naman nagpaliwanag si Senator Ping Lacson kung bakit hindi niya kinamusta ang mga miyembro ng mayorya. Anya, paano mo kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live pa para pagbintangan ang minorya na may alam umano sa barilan sa Senado? Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo kung bakit wala na sila sa Senado nang maganap ang barilan. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. Iginit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Kung ang CIDG ang tatanungin, panic firing lamang daw ang nangyari dahil inakala ng mga kinatawan ng OSAA na nasa lugar pa ang mga kinatawan ng NBI. This could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between OSAA and GSIS Security. Pinalagan naman ito ni Senate President Alan Peter Cayetano at plano lamang daw ito para matibag ang mayorya, lalo pat ilang araw nang umuugong na magkakaroon muli ng kudeta sa Senado. There's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Dagdag pa niya, ipagpapasa Diyos na lamang niya kung magtatagal pa siya bilang Senate President. Sa sesyon ng Senado noong Miyerkules, inabangan ng lahat kung magkakaroon muli ng kudeta pero walang nangyari. Sa ngayon, 13 ang miyembro ng mayorya habang 11 naman sa minorya matapos sumali rito sina Senator Miguel Zubiri at Senator JV Ejercito Estrada. Charles Nicolimon, Nation on the Move.